Sige, ito na lang, pinakamaiksi na lang, pinakamaiksi. Ande, pahiya, ito na lang, yung pinaka-latest niya, 38 minutes. Pahiya si Sarah, pasok si Digong sa masamang damo na sinasabi niya. Bakit nga ba? Pull up loud. Whole lot of chrome outside. Let's start logo in the sky. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi po ang Pangulo at ang Palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Dahil Dinurog nga, yung iba naman ay dinurog nga pala ni Attorney Claire na naman ito, no? Si Lustay, Diyos ko po. hindi pa umaamin. Pero sa tingin natin yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila. Pero ang managot ay dapat na managot. Of course, nandiyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Pero hindi man nahuhuli, tama po ba? Ano yung sabi nyo? Si Saldico, di man pa nahuhuli si Saldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya na 2018 pa lang ay mayroon ng issue tungkol sa flood control projects at mayroon na ring issue tungkol sa ghost projects ng 2020. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan at mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Sino po ba ang binabanggit ni Congressman Andaya na hindi naimbestigahan at hindi mga napanagot? Taong 2018? Taong 2020? Sino ba ang napanagot? Sa panahon lang po ni Pangulong Marcos Jr., nagkaroon ng malalimang pag-iimbestiga patungkol dito. Yeah, good afternoon, ma'am. Ma'am, the President yesterday mentioned that muli na pong magkakaroon ng pondo ang flood control projects. Isasama na po ito sa National Expenditure Program for 2027. Kasama na po ba dito yung mga pinahintong questionable flood control projects? Depende po. Kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan po pondohan. Ano po kaya masisiguro na hindi na po mauulit yung massive corruption na nangyari in the past? Yan po ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto. Yun, ma'am. Ma'am, on another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito narinig ko yan. Statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagkikriticize dito. Diba? Di na sa kualikan. O naingnan na inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Yagot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Uli na pala. Suspending na nitanan ninyo ang opisyal ng ba? Binuang. Hindi binuang. Grabe kayo na sila ma-personal. Ni, Vice Mayor, mga Vice, wala na, urot na Vice Mayor sa Sarangani, ba? Ana, gid ang number 1 konsihal. Yes! Kami nga yun.
May sayad talaga to, no? Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nagkikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, tama ang vice presidente sa pagkaka-describe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang pangulo naman nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero ang sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay nito sa publiko? Especially, it came from the second highest official in government. Katulad po at uulitin ko, kapag ang Vice Presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Kung kayo mismo nakakakita na hindi maganda, para sabihin ito, mula sa pangalawang mataas, nag-o-occupy ng pangalawang mataas na posisyon. Ibig sabihin, mali ang kanyang ginagawa, kahit ito ay pabiro. Thank you, ma'am. Isunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang hapon po, Yusek. 2 weeks before the start of the impeachment trial, naglabas po si Vice President Sara Duterte ng accomplishment report na doon po nakadetalye yung mga nagawa ng kanyang opisina for the past year. Ano po ang komento po nung palace po doon sa mga kanyang accomplishments? Okay. Noted. Part po noon sa kanyang accomplishment report, sinabi po niya na mas nahihirapan siya na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga baseless criticisms at mga systematic attacks laban po sa kanya. Siguro talagang challenging sa kanya ang mga ganitong klaseng report kasi ang pagre-report sa taong bayan hindi naman nakukuha sa numero lamang. Tandaan natin, ang kanyang mga pagre-report, pinupuna na noon pa ng COA, ng Commission on Audit, katulad nitong 3.4 million pesos patungkol sa magnegosyo taday. Okay? Ito yung patungkol sa 4,400 plus entrepreneurs supported. Pinuna ito ng COA at sinasabi na ito ay walang mga feasibility studies, walang evaluation ng DTI at ng Philippine Deposit Insurance Corporation, walang written agreement prepared by the OVP with the PDIC and DTI. Mga bagay na dapat na isinasagawa. Otherwise, ikaw talaga ay mapa-flag ng COA. At meron pa po mga na-flag na mga tungkol sa distribution ng mga ayuda. Kulang-kulang ang listahan ng mga rice beneficiaries. Walang mga situational reports or mission orders na magsusupport sa pamamimigay ng mga ayuda. So, tingin natin, hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito
ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, ma'am. We know the palace doesn't want to intervene in the impeachment trial of the vice president, but what does Malacanang make of the defense team's wishes to omit or remove 28 documents from the prosecution's presentation of evidence? Isa po rito yung SALN ng bise on specific years, and we know how much value a SALN holds as seen in the conviction of Corona before. Katulad ng sinabi mo, hindi naman makikialam ang palasyo, ang administrasyon sa magiging trabaho po ng Senado. Pero sa ating pagkakaalam, ito yung pinaka-core. Ito yung pinaka-meat ng kaso, ng complaints laban sa kanya tungkol sa di umanong unexplained wealth. So, kung pinapatanggal niya ito, papaano niyang maipapakita sa bayan na siya ay tuwid at malinis at walang unexplained wealth? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,